Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Satan, the Deceiver, and Father of Lies. Ngayon po ating Bible verse itong sa John chapter 8 verse 44. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Teaching number 1, Satan destroys trust through lies. Pinapakita sa verse na ito na si Satanas ay gumagamit ng kasinungalingan upang sirain ang tiwala sa Diyos, sa kapwa, at maging sa ating sarili. Kapag naniniwala tayo sa kasinungalingan, unti-unti tayo nawawalan ng tiwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Halimbawa, kapag naniwala tayo sa kasinungalingan, okay lang ang maliit na kasalanan, nagiging manhid ang ating konsensya at nasisira ang ating relasyon sa Diyos. Teaching number 2, Satan deceives minds away from the truth. Hindi laging halata ang paninilang ni Satanas. Kadalasan ang kanyang mga kasinungalingan ay mukhang makatwiran, kaaya-aya o normal sa mata ng mundo. Pinapalabo niya ang isipan ng tao upang hindi makita ang malinaw na katotohanan ng Diyos. Dahil dito, ang maling paniniwala ay nagiging tama sa paningin ng tao at ang tama ay nagiging parang mali. Teaching number 3, Satan darkens hearts to reject God's light. Kapag patuloy na tinatanggap ang kasinungalingan, ang puso ng tao ay tumitigas at nagiging sarado sa liwanag ng Diyos. Ang liwanag ay sumisimbolo sa katotohanan, kabanalan at paggabay ng Diyos. Kapag pinili ng isang tao ang kasinungalingan, mas pinipili rin niyang mamuhay sa dilim, malayo sa kalooban ng Diyos. Application number 1, depend on God's Word as the standard of truth. Sa mundong puno ng maling impormasyon, opinyon at paninilang, mahalagang gawing batayan ang salita ng Diyos sa lahat ng desisyon sa buhay. Hindi sapat ang sariling damdamin o iniisip lamang. Dapat laging ikumpara ang ating paniniwala at kilos sa Biblia upang matiyak na tayo ay nasa katotohanan. Application number 2, devote time and place to commune with God daily. Ang patuloy na makikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagbasa ng kanyang salita ay nagpapatibay ng ating spiritual na buhay. Kapag may regular na oras tayo sa Diyos, mas nagiging sensitibo tayo sa kanyang tinig at mas madaling makikilala kung alin ang kasinungalingan at alin ang katotohanan. Application number 3, discern the spirit of truth from the spirit of lies. Hindi lahat ng bagay na maganda pakinggan ay mula sa Diyos. Kaya mahalagang humingi ng discernment o kakayahan kumilala sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan nito, natuto tayong suriin ang kaisipan, impluwensya at desisyon kung ito ba ay nagdadala sa atin palapit sa Diyos o palayo sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.